Hello Libra, salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Libra. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na upload na video ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po para maabutan natin yon. Ngunit naniniwala ako na meron at meron dito tayong mapupulot, lalo na sa Oracle card reading, sa dulo meron tayong makukuha dito. So, salamat sa pagbisita. Kunin natin ano ang meron kay Libra. Pasensya na po sa mga ingay na nakukuha nyo sa paligid. At sa mga pauses and stutter. Uy! Meron tayong tinatrabaho recently na medyo hindi pa natin nakikita ang um, kumbaga wala pa siyang ROI, wala pang balik. Hindi pa natin nakikita ang fruits of our labor. I mean, maaaring merong kinahihinatnan, ngunit hindi ganun kabilis. Kasi meron kang ininvestan na negosyo, relax ka lang kasi hindi pa sa ngayon ang tamang panahon para singilin ang sarili ukol sa return on investment. Medyo aral aral din itong Seven of Coins na maging pasensyoso at mag-pacing kasi kung ibubuhos mo 100% ng iyong lakas, maaaring mapapagod ka lang bago ka pa magkaroon ng return on investment. Kasi hindi siya ganun ka ah, bilis. Si Tano Kami ang God of the Rice Paddies. Antay-antay. Ang yokai na nagbabantay sa harvest. So, your situation might bloom at a time na hindi mo inaasahan, future pa, hindi pa sa ngayon. Merong enerhiya sa paligid mo na maaaring mapanlin lang. Kung nag-invest ka sa isang business, maaaring isa to sa mga partners or future partners mo. Pwede din na not necessarily ano to decision maker kasi pwedeng ano lang to some marites, some colleague, some teammate na um, ill intentions ang kanyang balak o kung hindi ill intentions maano siya bad vibe siya in a sense na mahilig siya sa chismis o mahilig siya mag-plant ng mga ideas sa utak mo na hindi nakakatulong. So, I feel like this is you, Queen of Swords, Libra energy, air sign, pwede ding Aquarius, Gemini, nakausap mo or around you. Very detached siya. So, kung halimbawa, kung work situation ito, Libra, meron kang yung efforts mo, buong-buo mong binibigay sa trabaho mo. Meron kang katrabaho na sadyang mapanlin lang o sadyang mapanggamit o sadyang, ewan ko, chismoso, chismosa. At it seems like ayaw makialam nung team leader nyo or ayaw makialam ng boss mo about it. Pwedeng siya to. Pero, kung ikaw to, ingat ka sa mga binibitawan mong salita. Ingat ka sa mga mapalinlang na tao at ingat ka sa mga binibitawan mong salita. Kasi maaaring naamoy mo na yung BS ng tao na to, no? Tapos, kinall out mo siya. Pero, may chance na, hindi ko sinasabing wag mo siyang i-call out. Kung yun yung feel mong gawin, why not? Pero, ingat ka na yung pagkakasabi mo, the way you communicate your truth is offensive or nakakasakit sa ibang tao. Pwede din na nag-assume ka, may pinakawalan ka masasakit na salita dahil lang based sa assumptions na kinuwento ng mapanlilang na tao na to. Pwedeng ganun yung scenario na mangyayari sa'yo. Si Cousin Okami, ito, very, swift and direct. Pero, medyo hindi pinag-isipan, padalos-dalos yung swiftness niya. Pwede din na ang intention niya para
mapabilis ang mga bagay-bagay ay tapakan ng ibang tao, pwedeng ganyan. So, walang in between kay Kaze no Kami. Para sa kanya, sasabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin. Para sa usually ang description sa card na ito ay cold-hearted bitch. So, ingat ka dahil reverse mo siya nakuha, maaaring um, alam mo yun, detached ka na nga sa sitwasyon pero ang dami mo pang kuda, ang dami mo pang sinasabi. O pwede din na makikialam ka sa mga bagay na hindi mo naman pinapakialaman kasi gusto mo nga mapabilis yung trabaho, mapabilis lahat. So, ang first card na lumabas sa'yo, Seven of Coins, patience, pacing, at mag-invest ka lang, let's say, sa sarili, mag-invest ka lang sa mga bagay at hintayin mo na yumabong yon sa tamang panahon. Kasi maraming impluensya or enerhiya sa paligid mo na maka-i-impluensya sa kung paano yung patience level mo. Pero mga tao na talagang maaanoy ka, kung hindi ikaw yan, tao yan na parang controlling, ganon. Tapos, mapanlin lang pa yung iba. So, maaari din na kung halimbawa, ikaw ay papasok sa isang bagong proyekto or bagong trabaho, you wouldn't have it easy. Um, Maaaring you might need to prove pa kung bakit ka deserving sa spot na yun. Kasi pwedeng may parating sa'yo na trabaho or may parating sa'yo na proyekto tas hindi ka magsisimula sa baba. Let's say, gagawin kang operations head agad. Pero dahil operations head ka, tagsitaasan ng kilay ng mga tao sa paligid mo. And so, naglabasan na yung mga totoong yokai in real life. Yung mga mapanlinlang na yokai, yung mga masasamang ugaling yokai. So, darating ka sa punto na eto ka, kailangan mong patunayan na I'm good enough to be here. Inearn ko to kung bakit ako nandito. Magsitahimik kayo. This is an omen of battle. Si Awandon, hindi ko alam yung pronunciation niya, pero this is an omen of battle. So, human maghanda ka. Kung halimbawa man, meron kang sinasabi na may i-call out ka, no? Kung ikaw nga to, may i-call out ka, may sinabi ka na truth, na isang bagay na mabigat, bullets, nag-fire ka ng bullets sa mga katrabaho mo, colleagues mo, whoever person you're in a relationship with, siguraduhin mo na well backed up ang mga pinagsasabi mo kasi may mga tao sa paligid mo, ah, lalo na kung bago ka pa lang doon, may mga tao sa paligid mo na they don't trust. Hindi, not necessarily ikaw yung hindi nila pinagkakatiwalaan, pero kailangan ka pa nilang makilala. So, wag mo umpisahan yung introduction mo na, ay, magaling ako. I'm the best one here. So, sumunod kayo sa akin. Don't start it that way kasi mm, you might need to prove your worth pa sa mga tao. Siyempre, sasabihin mo sa akin, ba't ko kailangan patunayan yung worth ko? I've earned it. Sige. Bago ka nga eh. Duh. Ang kwento nito, ano siya, may Blue Lantern, no? Parang may festival na magkukwentuhan sila ng mga ghost stories. So, magla-light sila ng lanterns, 100 lanterns, isa-isa nilang papatayin yung lanterns hanggang umabot sa 100th. Pagdating ng 100th lanterns, nawala na lahat ng, kasi papatayin nila yun kada kwento. Pag 100th na kwento na, which is patay na lahat ng lanterns, yung spirit nito, um, mag-a-appear siya at kakainin niya lahat ng guests. Ganon. So, ang interpretation ko dun, maaaring yun nga, ang Seven of Wands kasi you would have to prove yourself. Ingat ka na parang papasok ka sa isang institusyon, organisasyon na dog eat dog world. So, maaaring they're just waiting na mamatay lahat yung lantern mo, mamatay yung ilaw mo, tapos they would attack you behind your back. So, be careful how you present yourself out there. At the same time, be careful with your words. How you say, how you communicate. Kasi,
merong mga tao, lalo na 'to, malakas ang energy nito kasi hindi mo mararamdaman na merong somebody out there who doesn't trust you and who will do anything in his power. Actually, puwede din na hindi niya sinasadya, eh, sadyang pilyo lang talaga siya. May mga pilyo around you na puwedeng, ayan, mag-spread ng gossip, puwede din na lolokohin ka, gagawa ng mga kalokohan ta's idadamay ka. So, bago ka madamay sa mga kalokohan ng iba, um, it might help na, I don't know, learn the institution, navigate yung, navigate this, habang naghihintay ka ng ROI mo, navigate mo yung sitwasyon na meron ka with kindness and respect and grace. Ito yun, si Nure Ona. Tempting siya, temptress siya, seductress siya. So, maaaring yan ang energy na makakapag-inspire sa'yo. Be that Nure Ona na kindness and grace ang offer. Cup of love ang offer. Trying to learn, learn yung ropes of the trade using her emotions as her compass. So, maaaring yan ang ano sa'yo. Pwede din nga kasi na you're navigating entrepreneurship, tas bago ka lang, tas sadyang maraming masasamang ugali sa paligid mo, maraming true to life na yokai sa paligid mo. So, dahil maaring blunt ka, direct, straightforward, prangka ka magsalita, ingat ka na itong kaprangkahan na to ay ilalabas mo agad sa beginning of that journey. Kasi it might do more harm than good. While it is the truth and while totoo naman yung mga sinasabi mo, na approach it with kindness kasi um, may point, darating ang point na you would have to prove yourself. That you would have to, akala mo you know everything, pero marami ka pa palang kakaining bigas. So, ingat ka na habang naghihintay ka, mauubusan ka ng pasensya at magla-lash out ka dun sa mga tao na sila pala yung makakatulong sa'yo. Maaari din kasi na fini-feed ka ng itong treacherous individual na ito, mapanlinlang na individual na, uy, sabi ni ganito, ganyan. So, i-feed ka niya ng mga kung ano-ano, na wawasakin niya kung ano yung pinanghahawakan mo ng katotohanan. So, ingat ka doon. Ingat ka doon na ma-wreck ang iyong emotions dahil lang nauubos na ang pasensya mo sa proyektong ito or sa kung anumang investment ito. Seek partnership instead of saying lashing out on others dahil nga masyado kang magaling. Why not strike a partnership with people na hindi mo kaparehas? These are obnoxious creatures. Shokoy. Shokoy, pero hindi, itong Two of Cups, it's a parang symbolic of partnerships, unions, pwedeng reunions na hindi mo inaasahan na mangyayari between two obnoxious individuals. So, when an obnoxious ibig sabihin ano, um, ano ba Tagalog ng obnoxious? Nakakaasar, nakakapikon na tao, annoying na tao, nakakairitang tao, masamang ugali. Hindi eh. For some reason, nakakairita siya. Ganun. So, kung sino man yung tao na yan, instead of calling them out, um, maybe they could be your partner in the long run. So, ito si Kasha. Si Kasha ay nangangain ng mga, nagnanakaw siya ng mga um, patay na katawan sa coffins, tas either gagawin niyang puppets or kakainin niya. So, yung mga priests, gumagawa sila ng mga fake ceremonies para lang maiwasan to si Kasha. So, maaring may Kasha sa paligid mo, sa work scenario mo, pero maaari din na ito na since it came under yung Seven of Wands, maaari din na
If ever you feel the need to parang i-explain yung sarili mo, maybe that's your sign to get out of that situation. Kasi meron ka ng um, tatapusin. Some project will be brought to completion. Pwede din na within this month, kasi 'di ba sabi ko, wait for the right time to come. Pacing and patience. Na tas 10 of wands, lumabas din sa spread mo. Maaaring makukomplete din within a month yung project. Mabilis lang yung project na to. So, the message is, don't attempt to fix what doesn't need fixing. And wag makialam sa mga bagay na may sariling course, may sariling may sariling takbo ng bagay-bagay. Kasi itong Kodama, tingnan mo. Ang Kodama tree spirits, tagabantay, diwata, pwedeng duwende, tagabantay ng forests. At ang nagagalit sila pag, halimbawa, pinuputol yung puno na hindi naman patay or pinapakailaman yung bahay nila. So, wag kang makikialam sa natural course of things. Don't attempt to fix what doesn't need fixing. At lalo na yan, kung yung treacherous na tao na yan, wag mo silang pakialaman. Bayaan mo sila, wag ka na lang makinig sa kanila. Kasi, may mga pagbabago na mangyayari sa'yo within the month or in 3 months time, Libra. And, papasok doon yung pagka-queen mo. Queen na blunt o queen who knows her truth. Very straightforward. Papasok din doon yung alam mo yung ayaw mo ng BS. And, I mean, peace-loving si Libra. So, mag-focus ka dun. Peace-loving and ayaw ni Libra ng away. Pero, dahil sa may hinihintay kang something or may wino-workout ka na something na ang tagal ng balik or ang tagal ng sagot, it will get into your nerves, tas parang mauubos na yung pasensya mo. So, don't let that get into you, and don't let other people's BS get into you. Maaaring you might need to strike partnerships with people na katulad mo or people na uh, gusto mo i-call out. This is not the best time to take risks, sabi niyan. So, iti-test yung patience mo, Libra, within 3 months. Iti-test yung patience mo, and you run the risk of taking action kasi matalino ka, and gusto mo may harmony sa paligid, so you would take matters to your hands para ayusin siya. And then you will go on saying na, ako yung nakatalaga dito eh. Ako yung TL nyo, ako yung team leader nyo, makinig kayo sa akin. So, what the universe is inviting you is, huwag ka magpadala sa emosyon, kundi always channel that kindness. Yung extend mo lang yung cup of understanding and grace in a situation. Kasi darating ang isang sitwasyon na susubukan ang pasensya mo, at you would feel the need na i-prove yung worth mo, na para sa'yo hindi ko kailangang gawin yun. Pero guess what? Masasabak ka doon sa sitwasyon na gano'n. So, huwag kang magpadalos-dalos. Kung ano man yung bagay, pareha sa will, baka, actually, will in reverse yung iba ang interpretation dyan, bad luck. Pero, bad luck.
Merong forces outside of your control na mangyayari. Stop asserting control and stop taking matters to your hands and taking action as if Diyos ka. In your attempt to create harmony around you, you might do something na wala pa sa oras, hindi pa hinog. Huwag mong piliting mahinog sa pilit ang mga bagay-bagay. So, kunin natin mensahe ni Universe, Oracle message para kay Libra. Anong advice mo para kay Libra? Anong gusto mong intentional stillness. Kalma. Kalma ka lang, Libra. So, this could be the best time for you. Ito nga, babalik full circle dun sa ano mo, kasi patience and pacing to. Merong mga sitwasyon na beyond your control na mangyayari within the next few months na susubukin yung ano mo, susubukin yung prinsipyo, integrity, susubukin yung kung ano ka pagkatao, pwedeng emotions mo. Susubukin yung emotions mo. Pero take this time, ang advice sa'yo is pahinga ka lang, be intentional. Winter time pa, so enjoy mo lang yung hibernation mode mo. Hindi mo kinakailangan magmadali at hindi mo kinakailangan na pahinugin sa pilit ang mga bagay-bagay para lang um, makasunod sa some timeline na hindi naman ikaw ang nag-set. So, take this time to rest and regenerate or to mag-ipon ng lakas, mag-ipon ng enerhiya para pag dumating na yung tamang time, pag dumating na yung pag-harvest or harvest period, handa na ang ano mo, mind, body, and spirit. So, susubukin ka nito in a sense na feeling ko ma it is an the universe will offer you something that you wouldn't resist. So, mapapasugod ka talaga, mapapago ka talaga. At iba siya sa original timeline mo, which is just to wait na maging hinog. At, ayun, dahil sasaba ka, go ka sa challenge, mapapasaba ka lalo sa mga bagay na hindi mo inaasahan. I mean, babaliwin ka, babaliwin talaga masusubok yung stability of your emotions. Masusubok yung capacity mo to strike partnerships na hindi mo inaasahan or hindi mo gusto yung tao na yon. Tapos parang may invisible pressure sa'yo na kumilos. Pero ang advice, dulong-dulo, advice sa'yo ng universe, be still. So, iwan ko na yun doon, Libra. Salamat sa pagbisita. Pasensya na po sa mga ingay. At sana makita kayo ulit. Thank you and my name is A. Bye!